Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Friday, July 18, 2025 at finally good news para sa mga online casino holders na kagaya natin nag-bounce si Plus. Ang laki ng drop niya kanina, no. Nag-flooring pa siya kanina. Akala ko everyday flooring si Plus natin. Ang daming kwento dito kay Plus eh. So medyo nag-bounce siya, malakas yung bounce and nag-gain pa siya for today's trading. Ang laki ng siso, 50% daw eh. So nag-drop siya kasi halos 30% and then nag-close tayo is nagsiso until 20%. Pero yung closing natin sa kanya is nasa 15% lang. So abangan natin yung session nila sa Senado ba to? So kung Senate yata to, no? Yung session ng mga online casino natin. So ang lakas siguro ng volatility nito for the coming few days. Pero hopeful tayo na hindi naman siya totally ban. Natatakot yung iba syempre kasi total ban yung proposal sa kanya. Pero kung ibaban mo yan, di lahat ng online uh, gaming, di ba? Sina web, si Bloom, okay lang, may casino naman 'to eh. Si Lotto, di ba? Online, parang hindi man siya casino, pero parang online games din siya, di ba? So maraming maapektuhan sa kanila. So anyway, tingnan natin, nakahinga na maluwag yung port natin. Kala ko kanina, diretso na naman to na magko-close ng negative 29%. Okay? So, yung PSE, hindi pa rin maganda. Si online gaming lang bumawi ngayon. So, nag-drop tayo or rather, nag-close naman pala tayo, positive 0.18, tama ba? 13. Positive 0.13%, pero net foreign sale ulit ng 240.15 million. So, since wala tayong makita, wala pa namang na reason bakit siya malakas bumagsak. And then, yung ating US market, okay naman. Crypto, malakas din. So, ang inisip ko lang sa kanya, lumilipat yung mga traders sa crypto or sa US market kasi nag-all-time high sila eh. Pero malapit na rin bumigay yung US market natin. So, tignan natin later on next week kung babalik yung mga traders market. Kasi wala eh, dry na dry yung market natin. Siyempre, maliban dito sa mga umakyat for today's trading. Tapos mapapasin mo yung mga winners natin is mga penny stocks yun, no? Sina STN, sina House, ATN, BBRN, ba? Alalaki ng pitik. So, mga traders lang yung mga nandyan. And yung foreigners, wala talaga dito sa market po natin. Okay? So, anyway, no choice. Talaga maganda naman sa crypto at saka sa US market as of this time. Okay, so nauna si Plus sa listahan natin, nakap siya ng, okay, buti nila. Sinagad, 15.66%, pero net foreign sales siya. So nagbenta na yung bumili na foreigners from the last 2 days. 169.79 million. Parang ito nga yung net foreign sale ng market natin kasi 240 million net foreign sale din tayo. Tapos, may isang kwento pa pala itong si Plus. Ayan. So, ito pa lang si Plus, bumili ng share si GSIS. Ini-expose ni Bilyonaryo. Bumili siya at 65 pesos. Mantakay mo sa peak, bumili si mga hedge fund managers yan. Dapat, di ba, yung pasok nila, tansyado nila. Alam nila kung kailan babagsak yung stock. Big fund managers yan. Nagkamali siya, bumili sa 65. Alam nga naman ibenta niya, di ba? Sa laki ng funds niya, 1 billion. Ayaw ko, nagbenta ng CGSIS. Pwedeng malugi. So laki na lugi nung GSIS natin kung ibebenta niya unless may disclosure wala akong nabasa. Pero yun yung expose ni Billionario. Basahin niyo na lang. Pakita ko na lang sa Twitter yung link. Tapos si Bloomberg, sumabay na rin yan. So red din siya ng umaga. Mabuti yata ito ng 5 o 7% yung loss. And then nag-bounce siya and then nag-close ng 10.42%. Panalo yung mga sumulo ng falling knife. So ito, ang maganda kay Bloom, net foreign buy pa rin siya. So 22.71 million net foreign buy naman siya. Si Web, nag-bounce din 4.48%. And meron siya 186.25K net foreign buy. Tapos, si Top, okay, nag-fall. Nag-fall si top natin. Negative 7.14% profit taking yan. Kasi no umaga, verde din yata to. So tingnan natin yung chart. Negative 97.81K net foreign sell and meron tayong REITs na pumasok dito sa listahan natin kasi nag-up siya ng 4.56% RCR breakout.
So meron siyang 12.15 million net foreign buy. Si Robinson Land, konti lang yung ginalaw ng price action. Ito si RCR breakout. Tapos si CPG breakout din. Ito magaling si SSS. Ayan, bumili pala sa kanya ng mga shares. So nag-up siya ng 4.23% and 305.28K net foreign buy. Ayan. So mas magaling si SSS kaysa kay GSIS natin kasi nandito siya kay CPG. Ayan. At least may kasama tayo na government agency, di ba? Pag klinos nila yan, lugi yung 1 billion na GSIS natin sa plus natin. Okay, ang ganda ng kwento nito for the coming few days. Okay po. So yun mga trending stocks for today's trading natin. Nakahinga yung mga alaga natin. Okay, so disclaimer sa mga bago sa channel natin as usual. Yung ating review is for education purposes lamang po. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Kanya-kanya na lang tayong decision. And may risk po kasi na involved sa trading sa market. Okay? So double check mo na lang. And then follow po ako dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel. Ayan. So double check mo yung mga post natin kung nakasubscribe ka or kung gusto mo join ka sa trading group naman natin para makita mo yung mga trade natin na stocks. Okay? O kung gusto mo support, join ka lang din sa channel po natin. Okay? So yung mga nakasubscribe, maraming salamat po dun sa mga usual na viewers. So weekends naman, company reviews, aral na lang po ulit tayo. Profit or loss sa market, mga sample trades, basic indicators, technical analysis, fundamentals, yung mga risk management, and PSE, stock market studies, yung mga lesson learns natin dito sa market naman. Okay? So, pasok tayo dito. Balik tayo. And then, yung ating crypto, follow mo lang po ako sa Palaboy Trader. Crypto ko to, subscribe ka na lang po o gusto mo like mo na lang yung mga videos natin dito about sa cryptos. And then, social media, Facebook account na Palaboy Trader para updated ka po sa mga posts natin. So, check mo na lang. And dito sa Facebook page natin, double check mo lang po. Ayan. O gusto mo dito ka din para ma-receive mo yung mga posts. Magigipig yung mga articles natin sa local market. Tapos, marami tayong na-post yata kanina. So, dito muna tayo sa summary. Ayan, no? What happened? Biloso. GSIS went big on BG Plus near its peak, then watch it lose nearly 80% of its value in weeks. O, di ba? Kasama, kasama natin si GSIS pala dito. Akala nyo siguro din magbo-blue chip si no? Si Plus biglang lumagapak. Ayan. So hindi ko pa nakita yung summary ng market pero okay, wala no, wala pa yung summary niya. Okay, so dito na lang. Tama ba ito yung closing natin? Okay, tama. So ito yung mga, pero meron din tayo dito Okay, so dito na lang. Ito yung mga movers. So balance lang siya sa blue chips. 0.13% nga lang po. Okay, binawian ulit si Converge. Negative 4.14%. So CISO. AGI negative 3.04. GGS negative 2.06. San Miguel negative 1.96%. So winner, si Bloomberry nag-up siya ng 10.42%. Banks, umakyat BPI 2.52, Metrobank 2.03, Monday 1.87, Pure Gold 1. Malakas yung Pure Gold, no? 1.53, Meralco 1.49, and BDO is 1.41%. Okay? So dito tayo sa ito yung mga gainers. STI nag-bounce din, no? 5.19%, RCR, si Web, at saka si CPG. Okay. So, yung summary, hindi pa lumalabas yung mga summary, no? Last 7 na. Nagre-review tayo. Foreign funds bought, AUB, BDO, China Bank, Alter, CREC, GSMI, ABA, AC, Avoites, CPG, Double Dragon, House, Globetel, Cebu ICT, STI, Bloom, 7-Eleven, ATI, CPM, Nickel, OGP, at saka CPX. Han Holding, operator of Han Casino, ang kalaban ni Bloomberry, is gearing up for its market debut after getting SEC approval for its 30 billion IPO. So the Clark-based casino and resort will sell up to 500 billion shares at 23.6. Ayan. So hopefully next top na stocks sa IPO natin. Ayan. So hindi ko pa nakita yung details.
And ayan, punta ka na lang sa Twitter natin and then check mo na lang to ang article ni Bilyonaryo. Ang dami niyang ads eh. Hindi ko mabuksan. Ayan, okay. So, yun. Ang ganda ng kwento ng mga casino natin ngayon. Affordable Housing Developer 8990 Holdings is looking to exit the, ayun na rin, PSE after nearly 15 years of being listed company. Kasi hindi umakyat din yung mga shares niya. No? So, yung iba gusto mag-private na lang. Alternergy declares first dividend in common shares. BPI posted a 7.8% rise in the first half. Robinson Land has broken ground on kapon to, no? Helios Pickleball Center pero makit kanina. Okay, tapos nadoble natin to. Top PNX, top line, plans to acquire gasoline station Cebu. So lumabas na yung news, sell news. As part of its extension plan, nung alas 10, just pala nangunguna. For mga penny stocks, so SPM, CBC, Bell, FDC, STI, CPG, Top, green pa si Top kanina, alas 10. And yung mga losers, asan yun? Wala yung losers. Ito. Ang losers natin kanina si Plus, 16% na to, pero umabot nga siya ng flooring kanina. Then East, hirap i-trade si East. Walang volume yata. Negative 9.8%, PHR minus 9. Binuwi na rin Web. Ayan, nakabawi si Web, no? MRC, hindi na LC, buwang sakyata kanina eh. Si Lipanto. Okay. Hindi na tuloy yung galaw niya. So, all-time high pa rin yung mga stocks sa US, Nvidia, $173 na siya. Okay, plus kahapon, minus 29. Okay. Siguro pwede rin to nakatulong kay DG Plus. Bukod sa oversold, meron tayong technical bounce. Ubos na siguro yung sellers kasi grabe yung sell-off eh. Ang dami siguro na pa-cut loss. And then DG Plus buys 84 million shares as stock plunges. Nearly 30% on online gaming backlash. Ito yung kahapon. Okay. So may mga buyback siya. DG Plus banks online gaming gambling regulation warns versus black market shift. So the country's largest online gambling firm has strong support behind stronger regulation. Sino ba may-ari? Si Lolo. Pangalan ni Sir. Ayan. CPG gain strong backing from ito na 'yon. Social Security System which acquired 6.4% by a 500 million block sale as a company stock has surged over 70% in 2025. Ayan. Di kaya late na ba pasok ng mga to o nag-accumulate siya? So, Philippine Pension Fund acquires stake in Trump Tower Builder. So, CPG. Pero kay GSIS, lugi si Sir. Ayan. Share buyback transaction, Mrs. G, Cebu, AGI Plus, OPM, at saka si Ali. So, US market all-time high. Plus share buyback. Ito yun, So meron pa siyang pambili na laki naman buying power ng plus 5.7 billion. Kaya lang, syempre marami tayong nakikita sa post sa Instagram talaga na which is I agree naman by next week pag-uusapan ulit sa Senate si Plus natin, malakas talaga yung volatility niyan later. So abangan natin yung mga galawan niya. So congrats doon sa mga malakas yung loob kasi malakas yung bounce. Kaya hindi mo nga alam kung magsisiro talaga siya, di ba? So, nung alas 10, okay, plus 0.13 na tayo. Alas 12, alas 12, second half, bumawi na si Bloom. Nag 7% na siya dito. Okay, sa blue chips lang kasi ito eh. Hindi natin makita yung galaw ni Plus 7. Plans to surpass 5,711 stores by next year. Ang dami Share buyback si Ali, TSMC. Okay, all-time high yung mga yan. Ayala Land plans to open more malls. And yung mga galawan ng mga stocks, REITs, yung mga movers, dividend stocks, at saka yung mga IPO stocks. Sino ba? Si Top pa rin, 386%. CREC din, diretso din kasi ito eh. 49, XG, 93%, and SPNEC natin. Ayan. Nag-up yata to sa close si SPNEC, 24%. Kala ko. Buti hindi nadami sa mga laglagan.
Okay, US Congress passes landmark crypto law on stablecoins. Kasi, ayan, isa sa mga reasons bakit tumataas yung ating mga cryptos. And Rafi Tulfo 6 total ban on gambling ads. Ayan, ads naman daw, hindi daw yung yung mga companies na merong online gambling. Ayan, so marami pang lalabas sa mga balita over the weekends or kung kailan pag-uusapan na po siya sa Senate. Ako, in-expect ko na may malakas talaga yung volatility ng mga online stocks natin. Okay. So guys, yung ating Patreon channel, yung mga sunod guide sa trading, gusto mong sumabay sa trades natin, makita yung mga trades natin, check na lang po yung Patreon channel po natin. Okay? So balik tayo. So wala pa rin, no? So kung ano yung analysis natin kapon, hopefully hindi tayo lumagapak by Monday's opening. So meron tayong trading range from 6.5 at saka hanggang 6,289. So sideways na yung tingin ko sa kanya or downtrend, depende. Pero nasa bad side yung yung galawan ng markets po natin. So wala kasing net foreign buy, hindi gumagalaw yung blue chips, which is sila yung nagre-represent ng PSEI. Nag-close tayo 6,303.72 at 0.13%, pero net foreign sell ng 240.15 million. And then nasa bear side yung yung RSI at saka yung ating MACD formation naman. Okay? So winners, daming mga penny stocks. So plus, ayun laki pa rin ang drop niya for the week, no? Kasi 1, 2, 3, 4, 5 ito. Nag-gap down and then diretsong lumagapak. Next, si Bloom, 10.42%. Nag-double bounce sa MA100. Tingnan natin next week kung masustain nila yan. Si STI, ang laki din ng drop ni STI, no? Pating ko nga kasi hindi kasama sa usapan. Mula sa peak niya, 24%. So bounce. 5.19% up si CPG. Okay, breakout. 4.23 si Web. Bounce. 4.48. Sino pa? Lotto. Walang volume si Lotto natin. Petron ba? 3.73% kumalaw. SPNC, ayan, nag-up pala si Uy, hindi kasama sa trending stocks. Okay, so ganda. So 1.87, minomonitor natin yan. Manila Water, 3.12%. XG, hindi. AUB, 2.63. Ito, laking dividends na ito. Ayun, 100%, Ayan, hindi natin napapansin. May mamimigay ng 100% dividends. Kailan mag-adjust syempre yung price action niya. So, after a few months, and then kung makabalik siya sa current price na 81, then panalo yung mga kukuha ng ex-date natin. So, ang ex-date is July 24. Ayan, may time pa yung mga gustong sumali kay AUB natin. Maganda ba ang finance? Okay naman, Ilang grabe yung dividends na ibibigay. Laki. Panalo yung mga niyan, mga officials. Double Dragon 2.59 nag-up. And then Robinson Land nga 2.11%. Asan si RCR? Parang hindi ko nakita. Ayan, so anyway, kasama naman sa listahan natin. Okay, and then sa loser si East Island, minus 12.75. Lipanto, minus 12%. Nag-double check. Si ABA, minus 8%. Nawalan ng momentum si ABA. Si TAP, minus 7%. BHI, minus 7%. Nilaro lang si BHI. Si Apollo, ayan, wala na. Namatay na ulit. Minus 6.45%. MRC, minus 4.4%. And hanap tayo may volume. Sino ba? Okay, FGen. Minus 3.15%. Wala, nag-close na gap na si FGen natin. Okay po, so yun po yung mga nakita natin. Next, yung ating global markets. Actually, maganda yung global markets. So futures, maganda ulit. Sa US, 0.13%. Dire-diretso sila. Buti pa sila. Dow Futures, 0.13% and Nasdaq Futures, 0.12%. So konting mix sa European stocks and Asian stocks, majority is verde. Okay. So tayo lang pa rin na iwan
Kasi gumagalaw sila and then yung Philippine markets, blue chips, hindi masyadong gumagalaw. Okay, so weekends, mukhang malakas ulit yung crypto. Bitcoin 119, Ethereum is 3.6K, XRP is 3.4, BNB 738, Sol is 179. Uy, si Dutch yun, 12%. Ayan na. Okay. So, good week. Good week para sa crypto. Malakas talaga yung galawan po nila. Okay, so silip tayo balik tayo dito sa trending stocks. Pag-usapan natin yung mga paborito, paborito nating online gaming stocks. Okay, so nahinga po natin si Plus. Okay, nakahinga naman luwag yung mga holders natin. Pero nagulat nga din ako, no? Kasi opening is nag-drop siya nag-flooring ba talaga si Plus natin. Ayoko tignan kanina eh. So grabe kasi yung drop niya is okay, more than 28-29%. So halos flooring nga opening pa lang si Plus natin may na-boost na and then saka naman unti-unting bumalik yung ibang trader. So siguro na lang to muna. Technical bounce. Tingnan ulit natin next week. Ayan. So nagkaroon siya temporary support sa 13 grabe no, 13 pesos tapos naging 22. So gaano kalaki yung bounce na yan? Hindi man siya saktong 13.8. So, gaano kalaki yung bounce? Kasi balita ko 50% yung inakit nito eh. Ganun nga. Oh. Yung closing natin is more than 50%. So, grabe. Grabe yung galaw niya. Ayan. So, congrats sa mga bumili ng opening natin. Ngayon, hindi pa rin natin syempre makita na magre-recover for the short term si Plus kasi mainit pa yung usapan sa kanya. So, anyway, as of now, is a good sign. Meron siyang bounce. So, pwede natin lagyan ng temporary resistance sa 29 pesos. Mukhang mahirapan pa for the short term na makabalik sa 30 pesos si Plus. Kaya tis muna yung mga holders natin sa kanya. So, bearish pa rin kasi yung So, mainit talaga yan kasi Senado. Magkaroon lang sila ng unanimous vote na tanggalin talaga ang online. And laglag yung business ni Plus natin. Okay? So nag-up siya kasi nag-drop and then nag-bounce. Nag-up siya na 15.66%. So si GSIS 65 pala. Ba't naman sa peak bumili si Sir? Ayun sa peak siya bumili no. So sa overbought siya bumili, RSI 90. Ayan, na-timingan niya. Pero kung yung 1 billion niya, hindi lang one time na buy, nag-average siya, pwede pa, no? Naka-average siya siguro dito sa 44. So yun ang mahirap minsan kapag one time, big time yung yung buying natin. Basahin ulit natin yung article ni Bilyonaryo with regards kay GSIS natin. Kasi parang wala akong nakita disclosure eh. So anyway, 169.79 million net foreign sale. Okay? May konti liwanag yung mga holders natin sa mga online casino. Okay, next, Bloomberry. So, sabay lang to. Kung may good news si Plus, sasabay lang si Bloomberry. Pero kung safe ang usapan, sa akin personally, syempre mas safe si Bloom kasi hindi naman niya talaga business yung online casino. So, dagdag kita lang siya. Pero kasi ito, 'di ba, hard hotel and resort, 'di ba? Mga casino. So, anyway, panic selling pa rin kasi yung mga traders natin sa kanya. So, tingnan natin next week. Hopefully makabalik na sa MA9. Good sign syempre, malaki yung bounce. Pero nasa bearish side pa rin yung RSI movement at saka yung MACD hindi pa masyado malinaw yung reversal niya. Hopefully double bottom na siya dito sa area natin or pinakamaganda habang pinag-uusapan yon sa Senate, sideways lang siya dito sa trading range natin na to. Ayan. Hopefully hindi na sila ganun kalalakas mag-drop. So 10.42% yung gain ni Bloomberry and then nag-close 4.45 peso ulit. And meron siyang 22.71 million net foreign buy. So second day na to, di ba? Na net foreign buy na maganda si Bloomberry natin. Okay? Next, PhilWeb, mga ka-web. So finally, nag-bounce din siya. Finally, sumabay na sa mga online casino si Web. Kasi dati umakyat siya, di ba? Tapos bumabagsak si Plus. Okay, so
Nag-resist yung MA20. Pero tingnan natin, hopefully, mag-retry siya ulit dito kapag maganda yung sentiment next week ng mga online casino. Ganyan lang muna tingin natin. So at least to, medyo bullish ng konti kasi RSI 51. Yung closing niya and then kung titignan mo yung buong picture niya, bullish. Ayan. Pero yung MACD niya medyo mahina. So nagbe-breakdown yung yung blue line sa ilalim ng red line natin. Okay, so nag-close tayo sinagad sa 2.8 yung closing, 4.48% up and meron siya 186.25k net foreign buy. Okay? Next, top. Yung top notcher natin, profit taking naman. Siyempre naman, magpasakay ka naman top. Ayaw pasakay ni top eh. Okay, so naging Dow G, naging negative sign yung Dow G. Tapos na yung balita eh. Baka meron pa ulit i-acquire siya, antayin natin. So pwede mag-breakout ulit, di ba? Kapag meron siyang um, ibibigay na bagong big news. Pero yung support, anyway, pwede mo rin namang isipin na parang flag formation, di ba? Kasi, so, syempre, depende yan sa mga next na candles. Pero ilalagay ko na yung support dito sa MA9. So, kung wala tayong balita, pwede siyang mag-retest dito sa piso. Which is, malaki na rin yung drop niya kasi kung piso, sakali lang so piso and then 1.4. 40% na rin yung diya, yung nawala sa kanya, di ba? So 1.70 yung closing ni top pero panalo pa rin siya overall. Negative 7.14% and net 7.81k net foreign sale. So bullish pa rin yung ating RSI nasa above 70 and parabolic. Super bullish pa rin yung itsura ng MACD formation natin. Okay? So nandiyan pa yung mga yan kasi hindi naman masyadong lumagapak yung yung price action natin. Next, sa mga REITs, si RCR ang namayagpag. Ano ba nangyari kina A-REITs? Saglit pasilip lang. A-REITs, mahina. MEG, natapos na yung breakout niya eh. Ay, rather, M-REITs. Ano ba si M-REITs? So, okay din naman si M-REITs eh. Si V-REIT, hindi yata gumagalaw si V-REIT. Okay, so medyo nag-pullback pero overall okay naman siya. And then si CREIT, yan, ito yung mga REITs natin. O, ito si CREIT panalo. Ang taas na. Okay, so balik tayo. So panalo din si RCR, breakout ng 4.56%. So maganda sa breakout, hindi pa pala siya all-time high. 52 weeks high. Okay, so next na resistance is around 8 pesos. Ganda rin ng galaw niya, oh. Dahan-dahan pero hindi siya affected ng mga 20%. Hindi siya affected ng mga volatility ng mga stocks natin. Dire-diretso lang siya. Ang ganda. Ganda ng galaw. Dire-diretso. Okay, nag-breakout sa trend. Hirap yung trend niya. Ayan, nag-breakout sa trend. So, pinaka-support is 7.5. Okay? So, congrats po. Ayun, overbought na. Nag-obvious na yung price action. So, maganda. May dividends ka na 6% sa isang taon, 7%. And then, meron pa siyang price appreciation na 20%. Panalo. Nag-close 7.8 and 4.56. So, percent, 12.15 million net foreign buy. And then, so, si SSS, okay. So, nasa SSS tayo. Nagbabayad ka pa rin ba ng SSS? Kahit OFW ka na? Ayan, ako po, nagbabayad pa rin pero hindi ganun kalaki. Ayan. Okay, so breakout. Very good. Mukhang kikita yung business ni SSS. So saan yung pinaka-next na resistance? Yun. Medyo predictable yung trend ni CPG. Kailan kasi medyo nakakaano na pag late ka sumabay, no? Ito yung mangyayari kay Plus GSIS. So 0.8. Mali mo, umabot siya dyan bago mabigay na, laki ng dividends, oh. Panalo si SSS kung billion yung binili niya, di ba? 5.7%. So, magkano ba ang 5%? 50 million ng 1 billion. Laki. Ayan. So, 4.23% up, 0.74 yung close, 305k net foreign buying. Ganda rin ng niya, oh. Diretso, no? Dapat dito na lang yata ako kung hindi kay plus, steady, no? Steady, oh. Naka 100% na rin. Panalo sa
for this year si PG natin. Okay, so bullish. Gaganda na. Ay, meron pa dividends ulit. May special dividends pa si PG natin. Okay, so bullish RSI, bullish MACD. Nasa reversal side yung MACD and uptrend yung galaw natin. Okay, so balik tayo. So hindi ba maganda yung galaw ng mga blue chips po natin? Okay naman yung naging closing na mga casino stocks natin. Tingnan. Isang magandang trading na galawan ulit by next week, no? So malakas yung volatility. Kaya lang kung blue chip holders, hindi mo masyadong ma-appreciate yung galaw ng markets. Yung mga mahilig mag-trade yan kasi malalakas yung galaw ng mga stocks. Okay po. So yun lang muna bago tayo close. Please don't forget to subscribe dito sa ating Palabra Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group, guys. Crypto ko to, Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Happy weekends po.